Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang NBA champion Kyle Kuzma ay bumisita sa ating bansa na Pilipinas at madaming ang picture ang makikita natin dyan. Nakasama niya sila Yorme Isko. At dito nga ay natanong si Kuzma kung sa palagay niya ba ay ano ang kailangan ng Filipino players upang makapasok sa NBA. Well, langing totoo nga si Kuzma mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy itong mga kaibigan, molten na bola noon ay mahigit 1,400 pesos. Ngayon, mabibili mo ito sa Shopee ng 475 lamang. Limited offer lang ito kaibigan, kaya naman kung interesado ka ay click lamang ang link na nasa comment section. Ayon sa kanya ay minsan nga daw kapag may puso ka na maglaro ay na-overcome nito ang tangkad at athletic ability ng ibang players. Subalit minsan nga daw ay nauubusan ka lang talaga ng tangkad lalo na sa sport na basketball. May kasabihan nga tayo mga kaibigan na height is might. Kung titingnan mo nga daw ang liga ngayon ay may mga 6'7" point guards na. Matangkad na nga daw talaga ang NBA ngayon. Ganun pa man sa palagay ni Kuzma ay hindi naman ito imposible. Kailangan lang nga daw na mag-ensayo ng maigi at samahan na din ito ng swerte. Malaking bagay nga daw ito sa pagiging successful. Well, tama naman si Kuzma mga kaibigan. Hindi naman ito imposible, subalit at the end of the day ay mas makakatulong nga kung matangkad ka. Mas may chance nga na makapasok sa NBA ang 6'7" kaysa sa 6 flat lamang. At madami na nga sumubok sa ating mga homegrown players na makapasok sa NBA. Andyan nga sila Kiefer Cabena, Bobby Ray Parks Jr., Japet Aguilar, Kai Soto at kumakailan lamang ay si Kevin Kiambao na napakahusay din na player. Subalit let's be honest, para sa posisyon na nilalaro niya ay masyado siyang maliit para sa NBA. Sa ibang sites nga ay listed siya as 6'7", subalit 6'4" o kaya naman 6'5" lamang ang kanyang totoong tangkad at naglalaro siya ng small o power forward position. Mahirap nga makapasok sa NBA sa ganitong sitwasyon unless defensive ace ka na tulad nila Lu Dort, Drew Holiday, Alex Caruso o kung sino pa man. Hindi nga sapat na panay puso lamang mga kaibigan at hindi nga ganitong klaseng player si KQ. Mahusay siya subalit bakante at free agent nga sila Russell Westbrook, Malcolm Brogdon, Ben Simmons, Josh Giddey, Al Horford, Landry Shamet, Cam Thomas at madami pang iba. Sa palagay nyo ba ay mas deserving si KQ ng pwesto kaysa mga player na nabanggit natin? Kung ang sagot ay hindi, ay talagang malabo na makapasok ito sa NBA dahil tila ba nasa waitlist siya. Subalit sa waitlist na ito ay posibleng higit 100 pa nga ang nasa unahan niya, considering na napakadaming mas batang player sa iba't ibang sulok ng mundo na mas mataas ang skill level kaysa kay KQ. Dahil bukod nga sa height at skills, andun din ang issue mga kaibigan na 24 years old na si KQ, going 25. So masakit man subalit ito nga ang katotohanan. Bukod sa kailangan natin ng height, kailangan din natin na magkaroon ng player na may kakayahan na maging role player at a high level. Dahil ang reality pagdating mo sa NBA, kung makapasok man nga dito, may 2 o 3 player lang dyan na lisensyadong tumira. Lahat ay role player na ito, mapa-screen setter, rebounder, defensive pass at iba pa. At sa palagay ko ay yun nga ang kulang sa Pilipinas. Lahat galawang pang star player at hindi naman ito ang hanap ng mga NBA teams. Sa palagay nyo ba ay may makakapasok na homegrown Filipino player sa NBA sa next 10 years?